Let us open our Bible on okay, uh, Psalms 21 verse 1. Praise the Lord. The king shall joy in thy strength, O Lord, and in thy salvation, how greatly shall he rejoice. Yes. Ang hari ay naliligaya sa iyong kalakasan, O Panginoon, sa iyong pagliligtas. Gaano kadakila siya ay liligaya. So, ibig sabihin yan, yung ating kaligayahan, hindi sa ating kakayahan, no? Hindi sa ating kalakasan, kundi sa kalakasan ng ating buhay na Diyos. Malaki ang ating pananalig at pananampalataya sa Kanyang kalakasan at tayo po ay lumiligaya dyan. Ibig sabihin yan, happy tayo sa Kanyang kalakasan dahil alam natin hindi tayo mabibigo magpakailan paman. At walang anumang challenge o challenges sa buhay natin na hindi natin makakayanan by the strength of God dahil sa lakas ng ating Panginoong Diyos. At kinakailangan talaga natin ito actual i-apply sa buhay natin para naman sa ganon makikita yung gawa ng Diyos sa buhay po natin na ang Diyos sumasama sa atin. At hindi tayo nagsasabi ng walang kabuluhan na wala man lang nakikita ang kilos ng Kanyang pagsama sa atin. If God is with us, who can be against us? So kinakailangan yan ay mapatunayan. Walang anumang bagay na laban sa atin na magtatagumpay. Walang anumang problema na hindi niya kayang lutasin. Walang anumang sakit na hindi niya kayang pagalingin. Walang anumang mga tukso na hindi natin kayang lampasan. That is an indication if God is with us, who can be against us? So, kung actual natin itong dapat mangyari sa buhay natin, so actual din natin gagawin ang nararapat nating gawin sa Diyos para makikita din natin yung Kanyang pagsama niya sa atin. And in thy salvation, how greatly shall He rejoice. So, yung positibo na pananaw na ililigtas ka ng Diyos sa lahat ng anumang sakuna, anumang lahat ng uri matatawag nating storms sa buhay. Yung mga ups and downs sa buhay, ang Diyos ang ating kaligtasan. Ngayon, kung tayo ay maging masaya dyan sa Kanya, masaya din ang Diyos. Ngayon, kung masaya ang Diyos, napasaya natin ang ating Panginoong Diyos dahil nakita niya yung ating faith, ating hope, ang ating trust sa buhay na Diyos. Alam mo, nararamdaman ba yan ng Diyos kung ikaw ay nag-aalinlangan sa Kanya? Mararamdaman ba yan ng Diyos kung ikaw ay lumalayo na sa Kanya? Nararamdaman din ng Diyos kung ikaw ay kulang sa pananalig sa Kanya. So wag natin yan magpakailan pa man gawin sa buhay natin. Kasi yan ang mga bagay na yan na nagpapalayo sa atin sa Diyos. At hindi maging posible ang lahat ng mga pangako na ating inaasahan na mangyari. So anong dapat nating gagawin? Ipakita natin na nananalig tayo sa Kanya. Ipakita natin na yung ating pananampalataya sa Kanya ay hindi nagwi-waver. Ipakita natin ang ating positibo na pananaw sa buhay natin, and we always claim His words. Let us always claim His good promises. Kaya nga sinabi dyan, be mindful of His covenant. Praise the Lord. God is mindful to His covenant to us, and we should be mindful also to His covenant
dito sa buhay po natin. So pag yan ay na-establish sa buhay natin, kusa matutupad ang mga inaasahan natin mula sa Diyos. Without fail, hindi yan mabibigo. Basahin natin. Psalms 21 verse 2. Praise the Lord. Thou hast given him his heart's desire, and hast not withholden the request of his lips. Yan, binigay mo ang minimithi ng puso niya. See? Yung desires ng puso mo, ibibigay yan ng ating Panginoong Diyos. And has not withholden the request of His lips. Imagine that. Kung ano yung sabihin mo na sa prayer, anong sabihin mo na pinoproclaim mo, ano yung sabihin mo na kiniklaim mo, hindi yan pinipigilan ng Diyos, nire-release ng Diyos. Hindi yan pinifail ng Diyos. Yan ay gagawin ng Diyos. Yan ay ipupulfill ng Diyos. Kaya napaka-importante talaga yung ating pagpakita sa Kanya ng pananampalataya at positibo na pananaw dahil sa Kanyang kakayahan. Ibibigay niya yung minimithi ng ating puso. Minsan may minimithi tayo sa ating puso, hindi alam ng ating kasamahan. Hindi alam minsan ng sino man sa ating buhay. Pero ang Diyos nakakaalam niyan. At kaya ng Diyos yan gawin para sa iyo. Praise the Lord. So, ganun. Minsan naglulong ka lang, minsan nag-iisip ka lang, alam ng Diyos ano yung desire ng puso mo. Aaksyonan ka agad ng Diyos yan. Gagawin ka agad ng Diyos yan. Kaya nga, thou hast given him his heart's desire and has not withholden the request of his lips. So ano ngayon ang mararanasan? Anong nararanasan ng hari na ito? Basahin natin. Psalms 21 verse 3. Praise the Lord. For thou preventest him with the blessings of goodness. Thou settest a crown of pure gold on his head. Yan. Yung blessings of goodness, ito yung laging dumarating sa kanyang buhay. Ito yung laging nakaabang sa kanyang buhay. Blessings of goodness. Saan ka makakakita niyan? May ibang tao parang allergy na sa bad things, evil things, disgrace, ano pa yung mga negative na nangyayari sa buhay. Parang allergy na sila, parang may phobia na sila. Samantalang sa Diyos, sinabi dito, thou preventest him with the blessings of goodness. Puro blessings ang dumarating. Puro goodness ang dumarating. Thou settest a crown of pure gold on his head, being appointed and anointed king of God. Walang nakaagaw sa kanyang korona until his death. Look at, nag-attempt agawin ng kanyang anak na si Absalom, hindi naging matagumpay. Diba? O sino pa yung gustong mag-attempt sa kanyang crown, hindi nagtagumpay. Ganon din sa buhay natin. Kung ano yung reward ng Diyos sa buhay mo, walang makaagaw niyan. Pag binigyan ka ng Diyos ng pagpapala at binigyan ka ng Diyos ng fulfillment ng kanyang pangako sa buhay mo, He can protect it. He can make it being awarded to you. And no one can destroy it. Kaya secured tayo sa Diyos. Wala nang iba. Praise the Lord. Maasahan natin talaga ang Diyos. Pag hihingi tayo sa Kanya ng something, hihigitan niya lagi. Lagi niyang hihigitan. Ang ibig sabihin niyan,
bibigyan niya tayo ng bonus. Hihingi ka ng ganito, bibigyan ka niya ng malaki. Hihingi ka niya sa kanya ng ganyan, hihigitan pa niya. Basahin natin example. Psalms 21 verse 4. Praise the Lord. He asked life of thee, and thou gavest it him, even length of days forever and ever. Yan. Humingi siya ng buhay sa inyo, binigay mo sa kanya. Kahit ang mahabang mga araw, kahit paman, forever and ever. God is giving us beyond our way of thinking. No? Yung ating iniisip hanggang dyan lang. Pero yung pala ang Diyos, napakalawak, napakadakila ng kanyang kakayahan at kanyang puso na naliligayahan siya sa iyo, na ibigay niya sa iyo. Yung hiningi mo, ganyan lang, ang ibinigay niya sa iyo forever and ever. Kaya, ang dami pa nating hindi nakikita sa ating pananaw na hindi pa pinapahintulot ng Diyos na ating makita. Pero pag ito ay i-grant na ng ating Panginoong Diyos, diyan natin mapagtanto, how great thou art, O Lord. Gaano pala siya kadakila. Kaya napaka ganda na yung ating delight, yung ating trust, yung ating faith, yung ating obedience, ibuhos natin sa Diyos. Kasi lahat ng ating expectation, hindi yan makakat off. Ibibigay yan ng ating Panginoong Diyos. At itong ating mga prayers, desires, hindi lang dito sa mundo ang nakakarinig. Hindi lang dito sa mundo ang magbibigay niyan. No. It is from heaven. Kung galing sa langit, higit pa yan nakarating sa Malacanang. Higit pa yan nakarating doon sa President of America na naggawa ka ng petition, gumawa ka ng request. Higit pa yan sa kanino pang tao napakayaman sa mundong ito. Pag yung ating prayer, yung ating obedience, binuhos natin sa Kanya at dumating ito sa langit, nako, sabihin ko po sa inyo, that is why He can make secured yung ating mga tinatangkilik na blessings, favor, grace of God sa buhay natin. Praise the Lord. Basahin natin Psalms 20 verse 6. Sige po. Praise the Lord. Now know I that the Lord saveth his anointed. He will hear him from his holy heaven with the saving strength of his right hand. Yan. Tingnan mo. Ililigtas niya yung kanyang mga anointed. Anong ibig sabihin yan? What God hath made you in this world, no one can destroy you. No one can destroy you. Ginawa ka ng Diyos na kanyang anak, walang makaka-harm sa iyo na masamang espiritu. Ginawa ka ng Diyos na anak ka na niya, mananampalataya ka na, save ka na, tatanggap ka na ng kanyang mga pangako, walang makaka-destroy sa iyo. Now know I that the Lord saveth his anointed. He will hear him from his holy heaven and the saving strength of his right hand. Imagine, higit ka pa na nag-request ng something from Malacanang, from the office of the president, because nakarating doon sa holy heaven, doon sa langit, yung iyong petition, yung iyong prayer, at ililigtas ka niya by His strength. Tingnan mo yan, di ba? Na-mention natin dito minsan na, anong klaseng lakas ang ginamit para itong sanglibutang ito? Hindi
hihinto sa pag-ikot. Anong lakas ang ginamit ng Diyos upang ang araw hindi maghinto sa pagbigay ng liwanag? Anong lakas ng Diyos para lahat ng mga planeta, lahat ng mga bituin, na sila ay manatiling nagniningning at nanatiling naghahayag ng kanilang kaluwalhatian. Yun yung kalakasan ng Diyos na gagamitin niya para sa atin. Praise the Lord. So He is so much capable. Kaya yung ating pananalig, pananampalataya sa Diyos, lagi natin yan ipakita sa Kanya, sa pananalita natin, sa isip natin, sa puso natin. Because that is the only way we can make God happy. That is the only way we can make God happy. Pag sinabing happy, na please siya. Diba? Without faith, it is impossible to please God. For him that cometh to God must believe that He is the rewarder. Kung magsasalita lang ang Diyos, mga anak ko, people of the world, kung alam nyo lang sino ako para sa inyo, kung alam nyo lang anong kakayahan ko para sa inyo, you should not doubt. You should not be afraid. You should not have anxiety. I am here, my children. Believe me. Put your trust in me. Be obedient so that my covenant i-establish ko sa inyo. If you obey me, I will bless you. And what blessings I will render to you. Not only the temporal blessings na papakinabangan ninyo sa saglit lang na buhay, but even eternal blessings. See? Napakadakila ng ating Panginoong Diyos. Now know I, the Lord, saveth His anointed. He will hear him from His holy heaven, and with the saving strength of His right hand. Ano pa? Alam mo anong nangyayari ngayon sa politics? Why politics sometimes is so evil? Kasi may mga businesses sa mundong ito na na-establish, supported by a politicians. Kunyari, eleksyon, suportahan mo ako sa pagtakbo ko ng mayor, ha? Contractor ka, di ba? Yes. Pag manalo ako, ibigay ko lahat sa iyo ang project ng government. Siyempre, ikaw na contractor, minangako sa iyo na politician, pag sinuportahan mo siya, pinakapan mo siya sa financial at kinampanya ka pa, ang pangako niya, bibigyan ka ng maraming proyekto. Diyan nabubuhay yung business mo eh. Sige, agree ako dyan, nanalo ngayon. Nako, perting tabaa sa iyahang negosyo. Ngayon, pagdating ng term na malapit nang matapos, kabakabahan na yung kontraktor. Paano ito matatapos na yung term ng aking kaibigan na nagbigay sa akin ng project? Pag ito ay hindi manalo, iba ang manalo, tiyak lahat ng aking proyekto mapuputol. Kasi doon nakarely yung kanyang project sa kanyang kaibigan na sinuportahan niya. Ganun man yan. Kaya nga, nagpapatayan yan sila eh. Kasi marami silang pinoproteksyonan na negosyo. Marami silang pinoproteksyonan ng mga business sectors. May mga pangako yan sila eh. O kaya, talagang grabe yung rivalry. So, ultimo yung mga mayayaman dyan na mga malalaking kumpanya, meron silang anxiety. Dahil natatakot sila, wala na yung mga kaibigan nila na nagbibigay ng proyekto. Samantalang ikaw, sino man sa atin na mananalig sa Diyos, hindi tayo makabahan. Kasi wala naman siyang karaibal na magpaalis sa Kanya, sa Kanyang trono. Praise the Lord. He can maintain His authority and His power and His capability for us.
Kaya wala kang dapat maging anxiety na mararamdaman sa buhay mo. Huwag. Ang katagumpayan, ang provisions, ang lahat, kaya yang i-maintain ng Diyos sa buhay natin. Kukulangin pa yung lifespan natin sa mundong ito. Praise the Lord. Basahin natin yan. Psalms 20 verse 5. Praise the Lord. We will rejoice in thy salvation, and in the name of our God we will set up our banners. The Lord fulfill all thy petitions. Imagine that, saan ka makakita niyan? Kahit sino pang politician, papalit-palit, paiba-iba. But God can maintain His blessings to you. God can maintain His protection to you. God can maintain all His provision to you. Wala kang dapat magkakaroon ng spirit of anxiety. All you have to do is to maintain your faith unto Him. All you have to do is to maintain your obedience unto Him. Because that is the covenant of God. Huwag mong kalimutan yan. Praise the Lord. Kaya sa buhay, tingnan mo yung pahayag ni Lord Jesus sa New Year. Itong darating na taon na ito, maraming sakuna mangyayari sa mundo. Di ba? Nauna na yung LA. Sumunod yung mga lindol ngayon. Ang lalakas na mga lindol. May napipinto na naman ng mga volcanoes na mag-erupt. So, ibig sabihin yan, hindi mo yan ma-deny. Nakita na yan ng Diyos na parating. Sinabi niya yan sa atin. Pero anong sabi niya? Huwag kayong matakot. Magsunod lang kayo. Mag-obey lang kayo. Hindi ko kayo pababayaan. Praise the Lord. Hindi ka apektado. Ano mang mangyari sa mundong ito? Because our God is capable to preserve, to protect, to supply, to give us banners. Anong banners? Yung maraming mga katagumpayan. Banner man yan. Yung larangan ng sport sa mundo, pag merong Olympic, pag ano yung bansa na nanalo, na nag-represent sa kanyang bansa, yung mga flag ng bansa nila ang itataas. That is a sign of victory. Sa buhay natin, dami pang victories gagawin ang Diyos. Kaya, napakasarap, napaka-importante yung ating faith and trust and obedience sa Diyos. Walang higit dyan. Praise the Lord. Walang makakahigit yan. Bakit? God will do His power and strength for His people. Anong gagamitin ng Diyos sa pagliligtas niya sa atin? Anong gagamitin ng Diyos para proteksyonan tayo? Anong gagamitin ng Diyos para ibigay niya sa atin yung ating minimithi ng ating puso? Basahin natin. Psalms 118:14 hanggang 15. Praise the Lord. The Lord is my strength and song, and is become my salvation. The voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous. The right hand of the Lord doeth valiantly. Valiantly. Alam mo yung valiantly? Pag valiantly, strongly, courageously, bravely, gagawin niya yan para sa atin. The Lord is my strength and song, and is become my salvation. You will be singing. You will be singing, aawit ka sa katagumpayan, aawit ka sa kalakasan, aawit ka sa pagliligtas ng Diyos sa buhay mo. Pagliligtas niya sa lahat ng uri na mga kasakunaan sa mundong ito. Pagliligtas sa iyo sa lahat ng uri ng pangangailangan. Pagliligtas sa iyo sa lahat ng uri ng mga pangyayari sa mundo. The voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous. Imagine that. Yung tinig ng kaligayahan at ng pagliligtas ay nasa tabernakulo ng mga righteous. O, di ba? Nasa sarili natin, we are the tabernacles of God.
nandito sa loob ng ating puso yung rejoicing of salvation. The right hand of the Lord doeth valiantly. So, praise the Lord. God is so strong for us. So we can do it valiantly also. Let us use the strength of God to face all manner of test. Pray lang. Obey ka lang sa Diyos. Stand still and see the salvation of the Lord. Ayaw ng Diyos yung mag-isip tayo ng negative, magmurmur tayo, mag-complain tayo. Wag talaga natin gagawin yan. Naririnig pa naman ng Diyos yung lahat ng isip ng salita natin. I-rebuke natin lahat yung mga negativity na yan. I-rebuke natin, i-cast out natin yan. Get out of my way. Malis kayo sa daan ko. Lahat ng mga doubts, lahat ng mga complainings, mga murmurings, amalis kayo. I have my God. I can face all kinds of challenges in my life and I can overcome them. Ganon, pagmalaki mo ang Diyos. Gamitin mo yung lakas niya. Praise the Lord. Ganon yan. Basahin natin, paano natin harapin ang lahat ng mga challenges sa buhay natin na pwede nating ituring mga kaaway natin. Basa Psalm 60 verse 12. Praise the Lord. Through God we shall do valiantly, for He it is that shall tread down our enemies. Yan. Through God, we shall do valiantly. Sa pamagitan ng Panginoong Diyos, ay magagawa natin na miktapang, merong kalakasan, for He it is that shall tread down our enemies. Ano yung enemies? Lahat ng mga nagbibigay sa iyo ng anxiety. Ano yung enemies? Lahat na nagbibigay sa iyo ng worries. Lahat ng mga bagay na nagbibigay sa iyo na matataranta ka, matatakot ka, malungkot ka, lahat ng mga challenges. Aapakan yan lahat ng Diyos. Praise the Lord. Because through God, we shall do valiantly. Through God. Dahil sa Kanya, so yung faith mo sa Kanya, ituon mo doon. Yung prayer mo sa Kanya, ituon mo sa Kanya. Pag nag-pray ka at naniwala ka sa Kanya, din dapat maramdaman mo yung tinatawag na confidence sa isip, sa puso mo. At dahil dyan, pwede ka nang magsalita, pwede ka nang magsabi, Lord, thank you for the grant. Thank you, Jesus, for strengthening me, for comforting me. I can face tomorrow. Di ba may awitin na, don't fear about tomorrow? And He is already there. Nandun na, nauuna na ang Diyos. All we have to do is to claim it. Claim and claim and claim it. Praise the Lord. And yan, bibigayan ng Diyos sa iyo. Di ba meron dito sa tindahan, sa mall, na pag meron kang karga at meron ka pang bibilihin sa third floor, ang hirap kaya magdala-dala ng karga. Punta ka doon sa counter na nakalagay, claim, deposit. Deposit, dito ako maglinya. Pagdating mo doon sa tao doon na nakatalaga doon, kunin yung bagay mo, ilagay doon sa parador na may number, tapos merong ibibigay sa iyo na same number doon sa nilagyan, para pag-claim mo, doon pa rin kukunin yung i-deposit mo. O ngayon sa buhay natin, yung sinabi ko, just claim the promises of God. Ang tanong, may i-deposit ka ba para may ma-claim ka? Claim ka ng claim sa mga pangako ng Diyos. Wala ka namang pananalig. Wala ka namang pinipray. Wala ka namang sinasabi. So dapat you have something to say that someday you claim it. Praise the Lord. O kaya sa buhay natin, huwag tayong mag-ano sa tao, manalig sa tao, manalig sa... Di ba nangyari na yan kay David?
When I looked to my right and to my left, no man would know me. Refuge failed me. But I cried unto the Lord, who is the portion? Who is my portion? Siya yung portion natin. Doon tayo manalig sa Kanya. At bahala ng Diyos, sino yung taong hipuin niya, anong gagawin niya, siya na mag-arrange lahat niyan. God, hindi yan sa ating paraan. Basahin natin yan. Psalms 44 verse 3. Praise the Lord. For they got not the land in possession by their own sword, neither did their own arms save them, but by the right hand and thine arm and the light of thy countenance, because thou hadst a favor unto them. Yan. Naangkin nila ang lupa sa pag-possess. Sinabi diyan, hindi sa kanilang tabak, ni sa kanilang bisig na niligtas sila, but thy right hand and thine arm and the light of your countenance, because thou hast a favor unto them. Kunin mo yung favor sa Diyos. Kunin mo. Alam mo, minsan nag-grocery kami ng misis ko. Nakita kami ng classmate ko. Hoy, cheat. Niabot ba 1.5 ang inyong grocery? Tanaw ko, niabot. Agto dito sa counter, cheat. Pakita lang ng resibo. Tagaangkag kopon sa kanang sa Savory, kanang restaurant bitaw nga Savory, libre fried chicken. Punta din ako doon. Binigyan ako ng 2 kopon. Si misis ko laging nagtatanong, Dad, baka ma-expire na yan, Dad, sayang. Kailan natin yan kainin? Kailan ba tayo magpunta sa downtown? Pagtingin ko sa likod, 1 year pa pala. Huwag ka mabahala. Yun, pumunta kami ng Savory. Pinakita namin yung i-claim namin na ito yung namin, privilege. Talagang free talaga. Praise the Lord. Binigyan kami. Free. So ganun, favor yun eh. Kaya sa atin, hingiin natin yung favor sa Diyos. Ibibigay niya. Kaya yung mga anak sa Diyos dito, hindi nila na-claim, hindi nila na-possess yung blessings na kanilang na-possess by their sword, by their arm, but by the strength of God, by the countenance of God, because God showed them favor. Praise the Lord. So pinakitaan sila ng pabor sa Diyos. Tingnan mo. Kaya sa buhay natin, kunin natin yung attention ng Diyos sa atin. Manalig ka, manampalataya ka, umasa ka sa Kanya, sumunod ka sa Kanya. Sigurado yan, yung favor ng Diyos, bibigayan sa iyo. Basahin natin anong dapat natin gawin. Numbers 14 verse 8. Praise the Lord. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it us, a land which floweth with milk and honey. Yan, kondisyon. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it us a land which floweth with milk and honey. Kung ang Diyos malugod sa atin, ibibigay niya. Dahil ihahatid niya sa atin itong lupa na ito. Praise the Lord. Kaya ganun. So sa buhay natin, we can put up more banners. Victory 1, Victory 2, Victory 3, puro na yan, victories. Basta isang bagay lang, malugod siya sa atin. Never tayong magsalita ng nakaka-displease sa Diyos. Never tayong mag-imagine na sa Diyos, nakaka-apikto. Alam mo si Jesus Christ, masyadong yan, yung kanyang pakinig ba? Sensitive. Yeah, tingnan mo yung mga murmurers, complainers dito.
Hindi nakalusot. Puro murmur, puro complain. Wala silang faith. Ang dami na nilang karanasan na katagumpayan, di pa nila naalaala. Ultimo yung mga disciples, sabi ni Lord Jesus, hindi kayo nakaalaala. 5 loaves of bread, 2 fishes. How many thousands pinakain ko? Bakit kayo natakot? Pag sabi ko, beware of the leaven of the hypocrites. Beware of the leaven of the Pharisees. Isip nyo kaagad, tinapay. Nababahala kaagad kayo. Hindi nyo naalaala. Kaya sa buhay natin, napaka-importante po. Cultivate in your mind, cultivate in your heart, your trust and faith and hope in God. Praise the Lord. Lagi natin yan. Para anumang pangyayari sa mundong ito, ay kasi binibigyan pa kasi tayo ng Diyos ng mga problema. Of course. Paano mo ma-prove? Paano mo mapakita sa buhay mo at sa mundo na may Diyos ka? Na meron kang provider, meron kang protector. Kung hindi ka ilagay sa actual na pangyayari. Kaya, don't forget, make your joy your delight in the Lord. Praise the Lord. Huwag kang mag-alinlangan. Last verse, Zechariah 4:6. Praise the Lord. Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Ayan. Not by might of the flesh, not by the power of the flesh, not by the might of ours, not by the power of ours, but by the Spirit of the Lord. Pag sinabing, but by my Spirit, saith the Lord, but by Him, but by His own power, magtatagumpay tayo sa mundong ito. That is why the king shall joy in thy strength, O Lord, and in thy salvation how greatly shall he rejoice. Kasi naranasan na niya yan multiple times. Until his death, no one took the crown of his life. And he asked life, he gave even long life and forever and ever. Kaya napaka-sulit, napakadakila ng ating Panginoong Diyos. Kaya tayong lahat, mga anak ng Diyos, we have so much challenges ahead of our way. So therefore, be strong in the Lord. Therefore, put your trust in the Lord. Put your faith in the Lord. Itong pagtayo namin ng parsonage, actual yan na challenge sa amin. Whether we believe or not our God. Whether we trust or not our God. Praise the Lord. Oo. Ngayon, actual na yan nandyan. Actual mong gawin. Yung iyong pakita mo sa Diyos. Sabihin mo. Sa prayer mo. Kahit sa pakipag-converse mo, may magtanong sa iyo. Pastor, asa man ako tug na inyong project din ha? Matupan ka na. Oh, that is the time. Makumplito na. Yun ang sabihin mo. Kasi yun man ang prayer mo. Yun man ang expectation mo. Kasi tumingin ka man sa Kanya na napakadakila niya. Napakalakas niya. Praise the Lord. Promise man niya ng Diyos. Pero magsabi ka nga, Pastor, asa man ako tug na inyong kuan? Orag pundasyon na siguro na. O kaya, skeleton lang. Wala. Sabihin ng Diyos, wala ka palang trust sa akin eh. Wala ka palang faith sa akin. Tumitingin ka pala sa sarili mong kakayahan. Tumitingin ka pala sa sarili mong kalakasan. Wag nating gawin yan. Kasi hindi tayo makausad. Hindi tayo makamove on yan. Imbis ang dami pang nakaprepare ng mga banners sa unahan natin. Sa panimulain, niungot na ang imuhang faith, niungot na ang imuhang hope. Nakalimot na ka sa iyahan na wala na ka. Nasaag na ka sa imong huna-huna. Nagtutok na ka sa imong kakayahan.
hindi ka makaproceed. Pero kung gamitin natin yung we delight in the Lord by faith, we trust in the Lord by faith, we rejoice in His riches, we rejoice in His strength, in His salvation. Sabihin mo, ay sabihin ko sa inyo, pag ma-please mo ang Diyos, magpakita siya sa iyo ng favor, ay 100% yan. Nakahanda na yan. Nakakamada na yan. From day to day, matutupad yan. From day to day, matutupad hanggang yung sinabi mo, mangyari yan. Beyond your imagination. Kaya ganun ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Yung favor ng Diyos ang ating hingiin. If God delight in us by faith, sigurado yan. Ibibigay ng Diyos ang lahat. At yung victory 1, victory 2, hindi yan maubos yan. Dami ng victories ng ating maangkin. Diba? Daming miracle pinakita ng Diyos sa atin. Hindi yan maubos. Hindi yan. Eternal siya eh. Capable siya. All able siya. Kaya, let us exercise our faith. Let us practice our trust. Let us make our obedience para ma-delight ang Diyos sa buhay natin. And let us proclaim His words, His promises. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. Let us all pray. How great thou art. Lord Jesus,